araw na lang, pasukan na. Oh my God. Gigising na rin tayo ng maaga lalo. Oo, isang weekend na lang pala mga bata, no? Yes. Oo, naku, kasabay nito ang pagsimula ng tag-ulan. Malas. Oo, kaya naman, dapat bilhin sapatos, dapat yung matibay na mga meron pang waterproof na sapatos. Yes. At least lalaban sa ulan. Yes, dapat no, Mama, agree tayo dyan. Kaya ito na nga, maagang lumarga si Laila sa isang pagawaan ng sapatos sa, syempre, shoe capital of the Philippines, Marikina City! Laila, magkano ang presyohan ng sapatos dyan? Magkano nga ba? Oo, Pa-check malapit lang yun nga. sa'yo, Mau. Oo nga eh, kailangan Nako, natin. eto na nga, your hometown, Tita Maui, di ba? Good morning, good morning. Good morning. Mami Jackie and Maui. Nako, eto mamaya na tayo magpresyuhan kasi gusto ko lang ng mabilis na rundown, mga kamothers at mga kamisis, kung paano ginagawa ang sapatos kasi very interesting. Napaka-metikuloso pala ng paggawa nito. Sobrang kailangan full of love. Lalo na dito sa El Evaristo Shoe Shop, lahat sila ay handmade, konti lang ang makinang ginagamit nila. So, unang parte niyan, eto. Anong tawag dito? Yung pagtatabas ng ating leather cutting. So, ngayon, meron silang mga molds katulad nito. Ito yung kanilang pinagbabasihan. Ito ay size 9 na sapatos. So, pag nakat na ni Kuya, ayan, ang ginagawa niya, nagkakat siya, ang magiging itsura ng ganitong klase ng mold ay ayan. O, diba? Tapos, eto naman ay ganito ang itsura. Kasi dito mapupunta yan sa harapang bahagi ng sapatos. Ganyan. O, diba? Pagkatapos, dito naman tayo pupunta, mga besh. Etong aking mga tita na nagmamarking. Kasi binubutas-butasan naman nila yung ngayon, meron silang parang mga dots, 'di ba? At binubutasan nila katulad ng ginagawa ni Tita over there. Ayun ayan, binubutasan nila kasi diyan pupunta or yaan yung gabay para sa mga sinulid. Pagkatapos niyan, dito na tayo sa parting to. Ayan, ang assembling na tinatawag. Ayan ang ginagawa ng aking tita over there. Naku, maligaya ka rin pala lagi gumagamit ka ng... Pero hindi naman sa maling paraan, nagra-rugby rin pala to si tita. Yan ang masarap kahit away-awayin mo, nakangiti lang yan sa'yo. Okay, so pagkatapos ng assembling, dito na tayo sa stitching pupunta. Good morning, Kuya. Ayan, so nagtatahi na siya, sinistitch na niya. Ibig sabihin, sasama-sama na niya yung mga parte ng sapatos para maging ganito siya more or less. O, pagkatapos, di mukha na talaga siyang sapatos kapag inano mo. Kapag sinukat mo rito, isa lang ang kamay ko, so hindi carry. Sir, tulungan mo naman ako. Ayan, si Sir Larry Evaristo, ang may-ari ng El Evaristo Shoe Shop. Ayan, sir, ganyan na ang itsura, di ba? O, sir, pagkatapos po nun, saan tayo pupunta? Yung actual na ginagawa Sige, sir, kung go. paano. Una Halika ka. din tayo. Saan na tayo pupunta Dito after nung stitching? kay Mr. Melboy. Actually, merong special skill na gusto kong i-present mo. Katulad Alam mo, nung- dapat palakpakan natin tong si Kuya Dennis. Kasi tingnan nyo, ang galing yung stitching, handmade talaga rito. Tapos tingnan nyo, dalawang sinulid yan. Ibig sabihin, dalawang karayong din. Mahaba. Parang ini-intertwine niya yung sinulid. O hindi ba ang bongga? Para ma-form mo. Tapos alam niyo kung ano ba ang kahanga-hanga kay Kuya Dennis? Deaf and mute siya. Walang dahilan, di ba? Para hindi magtrabaho. Kaya ang sign language natin, para sa palakpakan natin siya ay, yay! O, di ba? Good job! Yay! O, di ba? Okay. O, pagkatapos nito, ay Ayan ito. na, ayan na. Si Ano Kuya naman Mel to Boy. ginagawa ni Kuya Mel? Ayan, naglalapat. Naglalapat. So, hindi po siya sapatero, lapatero ang tawag sa kanya. Okay. Ayan. I see. O, naglalapat-lapat na pala siya. Tapos, siya rin yung nagpapako. Pagkatapos niyan, magiging sapatos Lalagyan ng na siya. swelas, oo. May swelas na siya. So, Oo, eto na. ayan, isa yan. Ganito na ang itsura. Sapatos na siyang buo. Wow!
Okay. So pagkatapos po nito, syempre, medyo may mga kalat-kalat pa. May mga, Okay, takbo may mga tayo dito. rugby pang sobra. O, takbo daw tayo doon. Saan tayo pupunta? Ayan, meron dito yung babae hawak yung balibol ang tawag namin Balibol? dyan. Oh. Parang volleyball? No, iba. Ayan, siya ang Nagtatanggal ng mga excess rugby. na rugby para Oo. nga naman malinis yung Malinis, sapatos oo. pagka nabili nyo na. And then, ang pinakang final touch Ayan niyan na, ay ang pinipinturahan na niya. pagpintura ng Oo, sapatos para para maging glossy siya pagkatapos. So, eto na ang ano niyan, finish niyan. Ay, saan po? Ito, Ayan. ito. Eto, Ayan. ang ganda na. Sobrang sapatos na talaga siya. Pero sir, bakit po importante sa inyo ang black shoes? Ang black shoes, Kasi siyempre- parang narinig ko, ikaw ay pang ilang generation na? Second generation. Okay, Sa bakit paterong ito? tatay ko, number one, nung ako'y nag-aaral, parati akong ginagawa ng sapatos. Ngayon, parang malapit sa puso ko na gumawa ng black shoes kasi natatandaan ko, karamihan sa mga estudyante doon, nakachinelas lang. So, kinakailangan gumawa ako, gayahin ko sa murang halaga. Ayun. Kaya hindi kayo nagkamali na bumusita sa amin dahil makakabili kayo balat na at nasa murang halaga pa. Balat na hindi synthetic, Ah, hindi tunay. synthetic, Okay. tunay Pero, na balat. sir, ang tanong, kayo po ba ay nagtaas ng presyo ng sapatos o hindi? Ayun ang pinakamaganda para sa amin. Kami mismo ang nag-adjust. Kasi Ikaw na kahit nag-adjust. na Oh. nagmahal ng mga materyales katulad ng rugby, ang isang component niyan mga petrochemicals. So nagtaas ang mga chemicals na yan, kami hindi namin hinayaang magtaas. Kasi unang-una, very tight competition. Number two, kawawa naman din yung ultimate consumers Saka natin. yung challenge mo, yung mga galing sa ibang bansa na sobrang mura. Sobrang diba? mura talaga, oo. Pero, mga kapatid, mas maganda if you buy local dahil matibay din naman siya at marami tayong nabibigyan ng hanap buhay katulad ng nakita ninyo. Okay, eto ha. So, ngayon, stable pa rin, ganun pa rin ang presyuhan ng mga sapatos. So, mag-rundown na tayo, Sir Larry, ng inyong mga presyuhan ng sapatos ngayon. Para sa mga sapatos na black shoes na kailangan natin for school, ayan ha, ang small ay 700 pesos. Yes, yung ang pinaka-minimum. medium ay 750 pesos. And then, kapag large naman ay 800 pesos. O, hindi ba? Sa mga presyo ng school shoes, para naman sa mga adults o mga high schoolie na. Ayan ha. Pag mga babae, ito ay 800 hanggang 950. At para naman sa mga boys, 9 to 1,900. O, hindi ba? So, ayan. So, yun nga, sinabi na ni Sir Larry kanina na siya na ang nag-adjust, hindi ba, ng kanilang mga presyo. Kaya, dito na tayo sa ating isa pang tanong, ilang pairs ng sapatos sa ganitong dami ng empleyado mo Okay. sir nagagawa nyo kada linggo? Kaya naman namin hanggang 500 sa isang Per week. linggo. Per Wow! week, yes. Ang bilis Kaya yung naman. gumawa, ha? Mabilis naman, Pero quality yun, ha? Quality yun, yun. oo. Oo. So, yun nga. Napakita na rin natin ang proseso ng paggawa ng sapatos. Pero papakita ko lang sa inyo to. Ito yung dating hulmahan ng Yun, sapatos. ako na yung plastic. Ito ay kahoy. Kahoy to. Ito yung lumang Yung style. plastic. Pero Sorry. ngayon, plastic na ang ginagamit. Ayan, so, Kamukha katulad nito, nito. plastic, Oo. Plastic na siya. Ayan ha. Pero ang plastic po, dapat hindi yan inuugali. Sa molde lang ng sapatos. Hindi sinasabuhay. Ha? Tama. Oo. Okay, magkaroon tayo ng Tita Laila Tips. Ayan ang ating hashtag tips, Talaila101, dahil alam naman natin tuwing pasukan, umuulan din. Nako, pag nabasa yung mga black shoes nyo, baka amagin. Kaya, tip number 1, iwasan tong mabasa at mababad sa tubig. Kung nalubog man, mga kapatid, sa baha o sa kung ano mga tubig, hugasan natin agad at gamitan siya ng Fabcon. Tama ba yun, sir? Yes, oo. Oo, para iwas amag, o hindi ba? At syempre, wag po natin ibilad sa araw dahil magkakarak-karak Yeah, yan. magkakarak yan, Magkakabitak-bitak yan. El Nino ang nangyari sa sapatos nyo. Wag ibibilad sa araw, air dry only. Pwede electric fan. Pwede Ayan, naman, oo, oo. di ba? At kung medyo nakaka-LL tayo sa buhay, gumamit po tayo ng another L lotion ng leather. O, di ba? Leather conditioner, Yes, yeah. para mas maganda pa rin, para magamit hanggang next school year. Ay, may isa pa ako idadagdag. Bumili kayo ng one size or half size larger para next school year, pwede pa. Kasi Pwede. matibay naman ang sapatos ng L. Evaristo. Pwede pamana rin yan, actually. Pwede Hand-me-down? pamana. Oh, yeah, hand me down. Yeah, Why heirloom. not? O, hindi ba? Totoo yan.
yan. Okay? So, ayan ha. Bongga talaga to si Sir kasi nga, bukod doon sa nagawa na niya ng sapatos si PBBM, invite pa talaga siya ng Senado. Hindi po para sa isang hearing, kung hindi dahil na-select nga siya ng DTI para doon sa ating Pagpasa ng budget, approval yeah, for the oo. MSMEs for 2024. Ang galing! Ay, di ba? Wala talaga ako masabi sa hometown mo, Maui David, bonggang-bongga ka. Maui, pumunta ka na dito, ha? Dito na muna dito ka na bumili ng sapatos para sa mga bagets mo, okay? O, yan muna ang pinaka-latest. Balik sa inyo sa studio. Tandaan, huwag inuugali. Sure na sure yan, Mama Chicks, na tumbling lang ako. Oo nga, ang daming tips. Ano, bumili ka na rin ng conditioner. Yung, pati pala ang sapatos may conditioner. Oo, Mama. 800 ha. Pwede na yan for this year. Next year, basta alagaan ng maayos. Oo, at saka yung mga nagbababad ng shoes, ng leather shoes sa Pag sa araw. arawan. Kasi ginagawa ko yung sa rubber shoes. Kasi ako yung rubber shoes ng mga anak ko, yung mga iba amoy pagkatapos gamitin, di ba? Alam na Ate Jan Alam X. ng mga nanay. X, okay. Oo, pero huwag pala ibabad. Air dry lang, huwag sa ilalim ng araw. Thank you, Laila. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.